Okay, salamat Brother Kiko. So talaga, no? Sinamahan niyo kami hanggang sa kaduluduluhan ng walang hanggan. Ay, biro lang. Okay, nandiyan pa. Okay, thank you po. Boy, yung cashier lang ni Sister Rochelle. Kilala ko yun, Sister Rochelle din. Naalis na ba Sister Rochelle? Nandito pa ako, Kuya Ike. Maraming salamat. Okay, sige po. So yun. Okay, so titingnan natin uli yung himay-himayin natin, no? Babalangkasin natin yung unang pagbasa, yung patungkol sa unang pagbasa. Anyway, yung sa mga gawa mula sa mga gawa chapter 8 na ito, yung panawagan na yung conversion of Saint Paul. So yung conversion ni Saint Paul, kung paano siya binago, tinawag ng Diyos, yung hinulog siya sa kabayo, tapos nabulag siya 3 araw, tapos may tao pinadala sa kanya ang Diyos na gumaling at pinatungan ng kamay at nakakita muli. So ang maganda doon sa kasaysayan ni St. Paul, sa lubha niyang kalagayan na kasamaan, no? Kasi pinapatay, inuusig niya ang mga Kristiyano, early Christians. Ibig sabihin, yung nagpapalaganap sa salita ng Diyos, lalo na sa pangalan ni Hesus Kristo, kasi ayaw ng mga Hudyo iyon, ayaw ng Pariseo na si Paulo, dating Saulo, kaya nga sa lubhang kalagayan niya, wala na yatang solusyon na iba. No, kaya nga hinulog siya sa kabayo, kinonvert siya ng Diyos. So marami pong ganun na kaparaanan din na mangyari sa tao, na kung hindi man sa lubhang kalagayan sa kasamaan, tapos tawagin siya ng Diyos, doon din sa mga kasakitan, kung may, ibig sabihin may mga sakit, o mga ano yon, epidemics, allergy, o ano-ano pa, basta mga lubhang kalagayan. Yun ang nangyari kay Paulo. Kasi wala nang ibang solusyon, at tinawag naman siya ng Diyos. Kaya nga, pasalamat po sa mga may lubhang kalagayan diyan. No? Gaya ni San Pablo. Kung nasa lubha man o sa kasamaan man, na tunay na masama talaga dati at na-convert, pasalamat sa Diyos. Yun po ang modelo natin, si San Pablo, na talaga nakapaantig. Ang Diyos po ay hindi nahinto, na tumawag, at hindi lumayo sa mga masama. No? O masama. Pero sa mga narito na hindi din masama, pasalamat tayo sa Diyos pa rin. Kasi ibig sabihin, nandyan na tayo. No? Yung normal, regular na buhay. So, tinawag tayo ng Diyos, di ba? Nagtitipon-tipon tayo dito. Makasalanan mo, hindi makasalanan, titipon tayo dito. Tinawag tayo ng Diyos. Pasalamat tayo, Diyos. Kasi yung countless blessings for each one of us, damang-dama natin iyan. Kaya nga, narito tayo. So, sa panawagan ng Diyos, sa pakikinig sa kanyang salita. So, yung sinasabi nga, sa buong araw natin, may 3 beses tayo nagdasal. Dito sa online, kaya nga, 3 beses din tayo magpasa sa ating mga kaibigan ng link, ng link. So, yun po ang nangyari sa first reading. Sa second reading o yung sa gospel naman, talagang dininang pansin ni Jesus yung buhay, ang buhay na hindi na tayo magugutom, kakainin natin ang kanyang laman. Okay? Inuulit-ulit nito sa John chapter 6:49 ba yun? Nasa 49 ba tayo, Brad? Ano yan? John chapter 6, tingnan natin ulit. Saan ba tayo? Sa John chapter 6. Saan ba tayo sa John? Okay, John chapter 6, verses 51 ba yun? 52 to 59. Okay, sa John chapter 6, 52, 59, dininang pansin dito, inuulit-ulit ni kakainin natin ang Diyos, no, na buhay. So may malaking agwat o malayong pagkakaiba din ito na mga kahulugan, kasi sa pananaw ng sa atin sa John chapter 6, 52 to 59, diretso ito na patukoy doon sa Eucharistia, yung pagsamba sa Eucharistia, yung pagsamba natin sa sakramento ng Eucharistia sa simbahan linggo-linggo. At tanggapin natin ang laman, dugo, yung kaluluwa, buong pagka-Diyos na Jesucristo doon sa Santa Misa, sa banal na Santa Misa. Samantalang sa ibang pananaw, lalo na sa Protestante,
hindi sila nandoon kasi wala man silang misa, wala man silang sakramento. So kaya nga, hindi ano. La mia amica sotto, Okay. So, c'è una panda chiara. nahinto lang ang mga pananaw sa mga protestante sa pagbasa ng Ebanghelyo na ito. Doon lang sa sinasabing spiritual communion. Ibig sabihin, yung pagtanggap, pagbalik loob, pagtanggap sa salita ng Diyos, Panginoong Jesucristo, naturalmente, doon sila nakasentro at spiritual communion sila. Wala silang sakramento na kinatanggap natin sa hugis ng tinapay, vino, at naging totoong dugo, kaluluwa, pagka-Diyos ni Jesucristo doon sa Santa Misa. So anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba po na talagang kung kinakain natin ang laman at ininom natin ang dugo ni Jesucristo, talagang ang pagkaiba sa pagbabanal na Santa Misa, pag atin natin Santa Misa, yun po ang pagkakaiba. May sakramento, konkreto. Yun, konkreto. Samantalang ang protestante o sekta denominasyon na walang misa, walang sakramento, doon lang sila sa pakikinig. No? Pakikinig sa salita ng Diyos at nanampalataya at isinasabuhay ang buhay ng Diyos. Okay? Kakaiba yung kinakain, ang tinapay na naging laman. Kakaiba yung ang dugo na iniinom na nag-participate tayo sa sakramento ng Eucharistia sa pag-attend ng banal na Santa Misa. Pareho ba ito sa sinasabing may common denominator ba? Sinabi din sa Biblia, no, sa atin sa libro ng kasaysayan ng Biblia na mula sa Old Testament hanggang sa New Testament na ang tinapay na magbibigay buhay ay hindi lang doon sa na bumaba galing sa langit, yung sa mana, hindi lang doon sa sinasabing pakikinig sa salita ng Diyos, kundi natagumpayan natin ni Jesucristo at dinala na hanggang ngayon sa kasalukuyan, hindi lang sa pananalita o sa salita ng Diyos, Ama, Banal na Espiritu, at kay Jesucristo, tinagumpayan ito ni Jesucristo. Iniwan talaga niya ito sa magitan ng pagdaraos sa banal na Santa Misa. Linggo-linggo sa atin mga Katoliko, o pupuntahan natin ang misa, araw-araw din mayroon tayong celebration. So, hindi lang sa pakikinig sa salita ng Diyos na magkaroon tayong buhay ng walang hanggan at isabuhay natin sa panampalataya kasi spiritual communion yun sa ating mga Katoliko. Hindi lang spiritual kundi talagang tinanggap laman sa laman, dugo sa dugo ang buhay ni Jesucristo sa ating kalooban na tinatanggap natin na kaya-aya. Yan po ang requirements na kung sino mang tumanggap sa banal na Eucharistia, mag-communion na kaya-aya, ay siyang hindi magkaroon ng dagdag pa na kasalanan. So, yun naman, may mga requirements yan. Pasalamat tayo sa Diyos na mayroon tayong ganyan sa celebration sa Eucharistia kasi kakaiba ang privilege na ating natanggap pag nakiisa tayo sa pagmamanal ng Santa Misa. Kakaiba din yung sa protestante na sinasabing pakikinig salita ng Diyos, isinasabuhay pareho sa atin, nanampalataya at isinasabuhay sa bawat asal, galaw at pagiging masayang Kristiyano. So, tugon lang tayo mga kapatid. Mayroong pagkakaiba at mayroong pagkakaisa dahil si Kristo pa rin ang nakasentro sa ating buhay. Purihin ang Diyos mga kapatid. Purihin ang Diyos. Salamat po. May mga follow-up na tanong kayo? Pwede rin na? Pwede rin po. Amen, amen. Sino pong gusto magtanong kay Brother Ike, habang nariyan pa si Brother Ike, at busy rin yan, alam ko. Okay po mga kapatid, talagang mukhang busy na lahat, bro. At mga busy na sa trabaho, ang mga kapatid natin, pero talagang maliwanag na maliwanag.